Dito sa pusod ng kagubatan, naninirahan ang isang angkan na kinatatakutan ng lahat. Ang pamilya ng mga asong gubat. Sa talino, liksi at lakas, wala silang katulad. Minana pa nila ang malawak na kapatagan sa kanilang mga ninuno at pinapangalagaan para sa susunod na salinlahi. Ngunit dumating ang mga hyena. Walang pakundangan, walang galang, walang takot. Para sa kanila, teritoryo nila, bawat lupain na kanilang tinatapakan. At ngayon, dalawang makapangyarihang pamilya ang magtatagpo. Isang banggaan na hindi na maiiwasan. Ang tanging katanungan, sino ang mananaig at sino ang uuwing luhaan? Sa isang matinik at liblib na bahagi ng kagubatan, naninirahan ang mga batang asong gubat. 6 silang magkakapatid, 4 na lalaki at 2 babae. Si Tala at Luna. Si Luna ay likas na mahiyain at laging nakadikit sa kanyang mga kapatid. Samantalang si Tala ay mapangahas. Madalas siyang gumala ng nag-iisa kahit na bawal pa silang lumayo sa lugar na kanilang pinanganakan. 10 linggo pa lamang ang nakakaraan. Dahil sa pagdating ng mga bagong mukha, lumubo ang bilang ng mga asong gubat. Mula 10, naging 16. Ang kanilang mga magulang ay may kwintas sa liig. Ang iba pang 8 mga kasapi ay mga tiyuhin at tiyahin ng magkakapatid. Tinawag na Mupana ang kanilang pamilya dahil sa puno ng mupana na matatagpuan sa buong paligid. 1 milya lamang mula sa ilog Langwa, matatag na nakatindig ang mga puno ng mupana. Tahimik na saksi sa mga alamat ng kagubatan. Mga bakas ng mga nilalang na dumaan, lumaban at naglaho. Ang malawak na kagubatan at ang agos ng ilog ay tila paraiso para sa mga naninirahan dito. Ngunit sa pagdating ng tagtuyo, unti-unting naglalaho ang maliliit na anyong tubig at sa kanilang pagkauhaw, ang mga hayop ay napipilitang tunguhin ang ilog upang mamuhay. Ang mga asong gubat ay isa sa pinakamatagumpay na mangangaso sa buong Aprika. Sa bilis na umaabot ng 40 milya bawat oras, kaya nilang tumakbo ng walang tigil hanggang sa tuluyang mapagod ang kanilang biktima. Ang unang yugto ay piliin ang kanilang magiging pagkain at ang ikalawa, ang walang humpay na paghabol hanggang sa maubusan ng lakas ang sinusundan. Kapag napagod ang isa sa paghabol, may laging handang pumalit upang ipagpatuloy. At sa pagkakataong ito, 2 sa kanila ang matagumpay na nakahuli ng isang impala. Kailangan nilang kainin ito sa loob lamang ng ilang minuto. Gayunman, hindi nila ito inuubos. Kailangang dalhan ng pagkain ang mga mumunting asong gubat na wala pang kakayanan. Sina Tala, Luna at ang kanilang mga kapatid ay unti-unti nang nasasanay sa lasa ng karne mula pa noong tumigil sila sa gatas ng ina. 5 linggo na ang nakakaraan. Mula sa kanilang tahanan, matyaga silang naghihintay kasama ang 2 tagapag-alaga. Lagi itong nakamasid sa kanila sa lahat ng oras. Ngunit si Tala na malikot at mausisa ay madalas na napapahiwalay sa grupo. Bawat araw na lumilipas, palayo ng palayo ang kanyang nararating. Kabaliktaran naman si Luna. Mas nais niyang manatili sa piling ng mga kapatid. Mahilig silang maglaro, maghabulan at gumawa ng mga bagay na nagpapatibay sa kanilang katawan. Pagbalik ng mga nakatatanda, masigla silang sumalubong at sama-samang pinagsaluhan ang dalang pagkain. Sa pagbibigayan nilang ito nakatago ang isang mahalagang lihim ng kanilang kaligtasan. Dahil dito, hindi sila nagugutom at lalo pang napapalapit sa isa't isa. Ang mga asong gubat ang pinakapalakaibigang aso sa buong daigdig. Bihira silang mag-away lalo na sa pagkain.
Kaya't sina Tala at Luna hindi kailanman nangangamba na baka mawalan sila ng makakain. Ngunit ang buhay hindi kailanman kumpleto kung walang problema. Habang nagmamasid ang kanilang ina, bigla siyang napatigil. May narinig siya, isang kaluskos sa ilalim ng masukal na damuhan. Ang mga asong gubat ay may pambihirang pandinig. Mabilis nilang natutunton ang ingay gamit ang kanilang malalaking tenga na kayang igalaw sa kahit saang direksyon. Ngunit hindi lamang tunog ang naramdaman ng kanilang ina. May kakaibang amoy na sumabay sa hangin. Isang amoy na hindi pangkaraniwan. Isang presensyang dapat katakutan. At mula sa kawalan, dahan-dahang lumitaw ang batik-batik na hyena. Isa sa pinakamabangis na kaaway ng mga asong gubat. Halos doble ang laki nito at isa sa may pinakamalakas na panga sa balat ng lupa. Kinakain nito ang halos lahat ng kanilang makita. Kahit pa ang mahihina at musmos na sina Tala at Luna ay kabilang sa kanilang listahan ng pagkain. Bagaman ang isang ito ay walang laban sa grupo ng mga asong gubat, ngunit kapag mayroong isa, palatandaan ito na mayroong mga kasama. Ang masamang balita ay umalingaw-ngaw sa buong lupain ng Mupana. Sila ang Yukok Clan, binubuo ng 30 malalaki, mababangis at gutom na hyena. Matagal nilang iniwan ang lugar na ito dahil sa mga pagbaha. Ngunit ngayong natuyo na ang paligid at muling nagbalik ang mga hayop na kanilang pagkain sa tabi ng ilog, ipinasya nila na dito na muling manirahan. Alam nilang malapit lamang ang tirahan ng mga asong gubat at batid din nila na ang mga ito'y kumakain ng mga batang hyena. Ngunit hindi sila uurong. Ang lupaing ito ay para lamang sa kanilang lahi at hindi sila papayag na maagaw ng Mupana. Kahit pa sila ay nagtitipon bilang isang hukbo, ang mga hyena ay hindi tunay na nagkakaisa. Madalas ang isang malaking pangkat ay binubuo ng mga galing sa iba't ibang pamilya, kaya't walang matibay na ugnayan. Sa kanilang lipunan, ang mga lalaki ay laging nasa pinakamababang antas at sa ibabaw ng lahat, nakaupo ang pinakamataba, pinakamalakas at pinakamabangis na babaeng hyena. Siya ang reyna ng Yukok Clan at namumuno siya gamit ang kamay na bakal. Kapag may pagkain, ang mga nasa mataas na ranggo ang nauuna. Samantalang ang mga nasa ibaba ay nagtsatsaga sa mga litid at buto na halos wala ng laman. Maging ang kanilang tulugan ay nasa masamang kalagayan, siksikan, mabaho at puno ng tensyon. Natatangi sa mga hyenang ito si Dugo. 9 na buwan pa lamang siya at umaasa pa rin sa gatas ng kanyang ina. Ngunit natigil iyon mula nang magkaroon siya ng 2 kapatid. Ang kanyang ina ay kabilang sa mababang posisyon, kaya't ang kabataan ni Dugo ay puno ng paghihirap at lalo pa itong titindi. Bagaman pilit siyang binibigyan ng karne ng kanyang ina kapag may huli, mahirap para rito na protektahan siya tuwing nagkakagulo ang mga hyena. Ngayong siya ay malaki na, hindi na magtatagal at tuluyan na siyang pababayaan ng kanyang ina. Sa edad na 1 taon o higit pa, kailangan na niyang iwan ang kanilang pangkat at magsimula ng sariling buhay. Isang paglalakbay na puno ng panganib, gutom at pakikibaka bago pa man siya makabuo ng sariling pamilya. Sina Tala at Luna ay nahaharap din sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi magtatagal, kailangan na rin nilang lisanin ang nakagisnang tahanan upang sumama sa paghahanap ng pagkain. Ang mga asong gubat ay gumagala sa napakalawak na distansya. Tumitigil lamang ng halos 3 buwan bawat taon upang alagaan at palakihin ang kanilang mga anak. Kailangan ni Tala, Luna at ng kanilang mga kapatid ang sapat na lakas at liksi upang makasabay sa mga nakatatanda. Kaya sa yuntong ito,
kinakailangan nilang kumain ng maraming karne. Kasama nila ang 2 tagapag-alaga na palaging nagbabantay at nagsisiguro ng kanilang kaligtasan habang wala ang kanilang mga kasamahan. Ngunit biglang nagambala ang kanilang katahimikan. May kakaiba sa paligid. Isang dambuhalang kalabaw ang dahan-dahang lumitaw mula sa kakahuyan. Hindi kaaway, ito ay kanilang pagkain. Alam ng 2 bantay na hindi sapat ang kanilang lakas upang pabagsakin ang ganoong kalaking nilalang. Subalit hindi nila mapigilang pagmasdan ang isang masarap na pagkain. Isang tukso na halos umagaw sa kanilang buong atensyon. Samantala, mula sa dilim ng mga damuhan, tahimik na nakamasid ang mga batang asong gubat. Ang kanilang matay kumikislap, hindi lamang sa gutom, kundi sa aral na kanilang matututunan. Ang mga higanting hayop ay nagsimulang makaramdam ng panganib. Alam nila na mabangis ang mga asong gubat, kaya naghanda sila sa anumang posibleng mangyari. Samantala, sa di kalayuan, si Tala ay walang kamalay-malay. Abala pa rin siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam na wala pang 30 lipa ang layo ng nagbabadyang panganib. Kapag nataranta ang kawan, madali siyang mababangga at maaapakan ng mga ito. Unti-unting umabante ang mga kalabaw, ngunit bigla silang lumihis patungo sa kabilang direksyon. Maswerteng nakaligtas si Tala sa pagkakataong ito. Isang baboy damo naman ang dumaan. Mas maliit ito sa kalabaw, ngunit hindi rin madaling hulihin. Mayroon itong matatalas na ngipin at matulis na pangil at lumalaban kahit pa sa tigre at leon. Gayunman, hindi napigilan ng tagapagbantay na habulin ito, kaya pansamantalang naiwan ang kanilang binabantayan. Si Tala naman na tila nakaramdam ay lumapit sa kanyang mga kapatid. Alam niyang ngayong wala ang kanilang bantay, nasa kanilang mga kamay ang sarili nilang kaligtasan. Hindi nagtagal, nagapi ng 2 tagapagbantay ang mabagsik na baboy damo. 200 milya lamang ang layo mula sa kanilang tahanan. Kaya sa halip na hatakin pa uwi ang mabigat na huli, pinili nitong sunduin ang mga bata at gabayan patungo sa kanilang pagkain. Ito na ang pinakamalayong narating ng magkakapatid mula nang sila'y ipanganak. Bago sila tuluyang isabak sa paghahanap ng pagkain, kailangan muna nilang matutunan ang galaw ng kanilang mga kasama. Ngunit para kay Tala, ang pagsunod ay tila isang napakahirap na gawain. Kilala ang mga asong gubat sa mahigpit at maayos nilang samahan. Hindi lang isang pangkat, isang nagkakaisang pamilya. Sa kabila ng tikas at tapang, sila rin ang pinakamaamo sa lahat ng mababangis sa kagubatan. Pinangungunahan sila ng 2 alpa, hindi bilang mga hari, bilang mapagpakumbabang gabay para sa kanilang kawan. Sa bawat araw na nagdaraan, lalo pang tumitibay ang kanilang ugnayan. Isang samahang hinubog ng tiwala at pag-uunawaan. Sa Mopana, ang pamumuno ay hindi nakikita sa malalakas na sigaw, kundi sa tahimik na halimbawa. Habang nagpapahinga ang mga batang asong gubat, ang mga mangangaso ay nasa baybayin ng ilog Langwa. Pinakaaktibo sila tuwing hapon at madaling araw. Ngunit kapag sumapit ang umaga, lalo na kung matindi ang sikat ng araw, matatagpuan sila sa lilim ng puno at nagpapahinga. Ngunit ang kanilang pamamahinga ay ginambala ng mga yabag sa di kalayuan. Ang pinuno ng mga hyena ay dumarating, pasunod ang ilang mga kasama at tinutungo ang ilog Langwa. Ito ang unang pagkakataon na makita ng Mopana ng malapitan ang bago nilang mga kapitbahay. Magkasing dami ang magkalabang pangkat sa pagkakataong ito. Ngunit higit na mas malaki ang mga hyena. Kung sakali na magpang-abot ay tiyak na wala silang laban. Ipinasya na lamang nilang isuko ang paborito nilang pwesto sa mga hyena. Habang naglalakad, nakatagpo sila ng karne na naiwan ng ibang mabangis na hayop. Sapat na ito upang makakain ang buong nilang pamilya.
Ngunit sa di kalayuan, naamoy ng mga hyena ang kanilang daladalang pagkain. Kaya sinundan ng mga ito ang kanilang dinaanan. Kung bibilisan lamang nila ang kanilang pagtakbo, ay maitatakas nila ang kanilang dala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang nagawa kundi ibigay ang kanilang pagkain. Sa ikalawang pagkakataon, muli nilang tinanggap ang pagkatalo. Bagamat talunan, ngunit nanatili silang nagkakaisa at umalis ng magkakasama. Gaya ng mga asong gubat, ang pamilya ni Dogo ay inaamoy ang isa't isa upang makilala ang kanilang katayuan sa buhay. Ito ang magdidikta sa lahat ng bagay. Sino ang unang kakain? Sino ang uupo at hihiga sa magandang lugar? At kung sino ang dapat igalang? Ang mga hyena ay namamana ang magandang katayuan sa kanilang mga magulang. Ngunit nakikipag-away sila upang lalo pa itong mapaganda. Ang bawat isa ay naghihintay ng pagkakataon upang maitaas ang kanilang kalagayan. Habang wala ang kanilang pinuno, muling nagsimula ang kaguluhan. Madalas na mag-away-away ang mga hyena upang magsukatan ng lakas. Dito nalalaman kung sino ang karapat-dapat sa mataas na tungkulin. Kapag nagtulong-tulong ang ilan, kaya nilang palitan kahit pa ang namumuno. Ngunit hindi ito madali. Walang sino man ang nasa itaas ang nais magpailalim sa mga baguhan. Sa pagbabalik ng pinuno, saka pa lamang muling bumabalik ang katahimikan. Sa kasamaang palad, isa si Dogo sa mga nagtangkang umakyat ngunit nabigo. Dahil dito, maging ang sarili niyang pamilya ay ayaw na siyang tanggapin. Walang sino man ang nais makipagkaibigan sa mga talunan. Gayunpaman, ang pagkabigong iyon ang naging daan sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Karaniwang tumatagal ng 2 taon ang isang lalaking hyena kasama ng pamilya nito bago tuluyang humiwalay at sumama sa mga kapwa kabataang lalaki. Ngunit si Dogo, dahil sa kasawiang natamo sa murang edad na 9 na buwan, ay napilitang umalis ng mas maaga. Masyado pa siyang bata, baguhan, kaya't ang hakbang na ito ay lubhang mapanganib. Sa dilim ng gabi, lihim na bumalik ang mupana sa ilog matapos silang itaboy ng mga hyena kaninang umaga. Mahigit 24 na oras na silang walang nahuhuling pagkain. Bihirang pangyayari para sa kanila. Pumwesto ang mga impala sa pampang nakakaunti ang damo. Sa ganitong paraan, madali nilang makikita kung may paparating na panganib tulad ng leon, tigre at mga hyena. Ngunit ang bukas na kapatagan ay perpekto para sa mga asong gubat, mga mangangaso na hindi tumitigil sa paghabol hanggang sa mapagod ang kanilang biktima. Sa di kalayuan, naghahanda na sila para sa isang mahabang habulan. Ngunit kailangang mag-ingat, hindi lamang mga hyena ang panganib na nagkukubli sa dilim. Ang mga leon ay hindi kumakain ng mga asong gubat, ngunit magkaagaw sila sa pagkain. Para sa leon, mas mabuti nang maglaho ang kanilang lahi. Unti-unting lumapit ang mga leon. Isa-isa namang umatras ang mga asong gubat maliban sa kanilang pinuno. Matatag siyang nanindigan. Ang kanyang katatagan ang dahilan kung bakit siya ang namumuna sa mupana. Ngunit sa harap ng dambuhalang leon, maging siya ay napilitang umurong. Ang mga leon ay may bilis na 50 milya bawat oras. Ang pinakamabilis na aso naman ay hanggang 40 milya lamang. Ngunit kaya nilang tumakbo ng tuloy-tuloy, kaya hindi sila naabutan ng mga leon. Kahit pa sa dilim ng gabi, ang mupana ay nanatiling magkakasama. Dahil sa pag-alis ng mga asong gubat, muling naghari ang mga leon sa ilog Langwa. Ngunit ang paghaharing iyon ay panandalian lamang. Dumarating ang ukuklan. Nabulabog sila dahil sa bula na naganap kanina. Alam nila na kapag may kaguluhan, tiyak na may pagkain na pinag-aagawan. Ang tenga nila ay nakadesenyo para sa ganitong sitwasyon. Ang mga leon ay nasa kondisyon ngayong gabi. Ilang minuto pa lamang matapos maitaboy ang mupana ay nakahuli agad ng masarap na pagkain. Iyon ang tagpong gustong-gusto ng mga hyena.
Nagagawang agawan ng hyena ang mga leon kapag ganitong nag-iisa. Ngunit hindi sila nasiyahan, kaya gusto nilang itaboy ang lahat ng leon. Ang mga hyena ay nagkakaisa din at nagtutulungan sa ganitong mga pagkakataon. Gayunman ay hindi sila nagbibigayan sa makukuha nilang pagkain. Masyadong marami ang mga leon, kaya napilitang umatras ang mga hyena. Gayunman, nadala nila karamihan sa mga pagkain. Samantala, naiwan ang kanilang pinuno at napaligiran ito ng 3 malaking leon. Ngunit sanay sa ganitong sitwasyon ang pinuno ng hyena. Hindi sapat ang 3 leon upang siya ay pabagsakin. Bagaman nakatakas lahat ng hyena, ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang nakain. Kinaumagahan, desperado na ang Mupana na makahanap ng pagkain. Sila ang itinuturing na pinakamatagumpay na mangangaso. Ngunit dahil sa patuloy na paninindak ng mga hyena at leon, napilitan silang lisanin ang kanilang teritoryo. At ngayon ay nahaharap sila sa matinding gutom. At hindi nagtagal, nakapili sila ng kanilang huhulihin. Isang malaking lalaking impala. Sa bigat na humigit kumulang 82 kilo, sapat ito upang mabawi ang kanilang nawalang lakas matapos ang ilang araw na walang pagkain. Mahigit lamang 1 kilometro ang natakbo ay napagod agad ang malaking impala. Gayunman, nagsisimula pa lamang silang kumain ay dumating na ang mga hyena. Ang yukukulan ay bangungot para sa mga asong gubat. Ang Mupana ay umuwi sa tahanan nang wala man lang dalang pagkain sa mga gutom na inakay. Si Luna at ang mga kapatid ay dating 2 beses kumain sa isang araw, ngunit ngayon ay nagtitiis ng gutom. 1 linggo na lamang ay kailangan na nilang sumama at matutunan ang panghuhuli ng pagkain, kaya dapat silang magpalakas. Ngunit ngayon ay wala silang makain. Ang Mupana ay karaniwang namamahinga kapag ganitong tanghaling tapat, ngunit dala ng pangangailangan, muli silang umalis upang sumubo. Ang maliliit ay biglang sumigla at nagtangkang sumama sa mga mangangaso. Sinikap na ibalik sila ng tagapag-alaga sa ligtas na lugar, ngunit nagsitakbuhan sila upang maglaro sa labas. Ngayon ay nahihirapan na ang tagapag-alaga na kontrolin sila. Sa di kalayuan, ang isang batang hyena ay malayo din sa kanyang sariling tahanan. Nakayanan ni Dogo ang unang gabi na nag-iisa. Madalas siyang gumala ng nag-iisa noon pa man, ngunit hindi ganito kalayo o katagal. Musmos, inosente at walang kalaban-laban. Sa kasamaang palad, ang Mupana ay naglalakad sa eksaktong direksyon na kinaroroonan niya. Isang pagkakataon upang burahin ang isa sa mga kaaway. Nilampasan siya ng mga asong gubat dahil mayroon itong hinahabol. Ngunit hindi nagtagal, bigla siyang binalingan. Nasa tiyak na panganib si Dugo. Hindi siya makagalaw dahil sa matinding takot. Alam niya na ang mga asong gubat ay pumapatay ng mga hyena. Ngunit sa ngayon, ang Mupana ay parang hindi alam kung anong gagawin. Hindi sila umatake. Masasayang lamang ang kanilang lakas at panahon. Hindi kumakain ng hyena ang mga asong gubat. At sa mga gutom na tuta sa tahanan, ang kailangan nila ngayon ay pagkain. Maswerte si Dugo sa araw na ito. Malapit nang dumilim, ngunit ang mga inakay ay naglalaro pa rin sa labas. Maghapon sa kasasaway ang 2 tagapag-alaga, kaya ngayon ay nakaupo na lamang dahil sa matinding pagod. Tulad ng dati, nakabukod si Tala, malayo sa kanyang mga kasama. Ang pagkakaisa na likas sa ibang aso ay tila napakahirap gawin para sa kanya. Lumulubog na ang araw, ngunit para bang ayaw pa ring tumigil ng mga munting asong gubat. Bigla silang may napansin, may gumagalaw sa damuhan. Hindi ito ang maliit na si Dugo, ito ang napakalakas na pinuno ng yukukulan. Pagkaramdam nila ng amoy ng hyena, biglang huminto ang lahat. Naghanda sila sa posibleng panganib. Agad na sumugod ang hyena. Nang matiyak ng tagapag-alaga ang panganib, mabilis nilang pinapasok ang mga tuta sa lugar. Nagkagulo ang mga munting asong gubat, nagkanya-kanyang takbo. Ang ilan, nagkamali pa ng lagdas. Kailangan pang buhatin ng tagapag-alaga patungo sa ligtas na lugar.
Nung tuluyang matapos ang kaguluhan, sa kanila napansin na may kulang. Hindi lahat nakauwi sa kanilang tahanan. Wala si Tala. Muling lumabas ang tagapag-alaga, ngunit huli na ang lahat. Nakita nila ang wala ng buhay na si Tala nakasabit sa bibig ng papalayong hyena. Pagputok ng liwanag, ang mga asong gubat ay makikitang malungkot na naglalakad. 5 milya na ang layo nila mula sa dating tirahan at patuloy pa itong nadaragdagan habang papalayo sila sa mga hyena. Kasama nila si Luna at ang 4 na kapatid. Bagamat musmus pa ay kailangan na ang sumabay sa hirap ng paglalakbay. Alam nilang masyado pa sanang maaga upang umalis, subalit wala na silang pagpipilian. Nanganganib na ang kanilang buhay kung sila'y mananatili pa. Nagpatuloy silang dala ang lungkot at pangamba. At sa kanilang paglalakbay, si Luna ay nanatiling malapit sa mga kasama. Marahil, mas nauunawaan na niya ngayon ang tunay na halaga ng pagiging bahagi ng isang pangkat, ang manatili, makiisa at magpatuloy gaano man kalayo ang marating nila. Sa tahanan naman ng Yoko, muling nagkasama-sama ang isang pamilya. 2 araw matapos siyang umalis, bumalik si Dogo sa kanyang mga kasama. Matapos ang muntikang kapahamakan sa mga asong gubat, napagpasiyahan niyang manatili muna kahit kaunti pang panahon. Paglipas ng 1 taon o higit pa, muli siyang aalis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya babalik. Maghahanap siya ng bagong pangkat at doon sisikapin niyang umangat hanggang maging pinakamakapangyarihang lalaki. Hindi rin malayong mangyari na makaparihan niya ang pinuno ng mga hyena. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang tiisin ang bigat ng pagiging pinakamababa sa lahat. Para kina Luna at sa kanyang mga kapatid, ang mga susunod na linggo ay magiging isang sunod-sunod at kapanapanabik na mga karanasan. Ang unang pagtawid at paglalakbay sa malawak na ilog, pagsaksi sa malupit na pangangaso at pagharap sa mga bagong kapitbahay na maaaring kaibigan o kaway. Habang siya at ang kanyang pamilya ay palipat-lipat sa kanilang malawak na teritoryo, matututunan ni Luna ang bawat hakbang na kakailanganin niya sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, siya ay lalago at magiging mahalagang bahagi ng Mopana. Ngunit darating ang araw na kailangan niyang iwan ng kanyang pamilya upang maghanap ng bagong pangkat. At doon magsisimula ang isang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Sa huling pagkakataon, muli niyang nilingon ang nakagisnang mga puno ng Mopana na minsan niyang itinuring na tahanan.